mga gapos na kabugto, kamaan sa kamatay, walay gahom. Jesus, Jesus, sing His name. Lord, O God, salamat nga imong gi-gather aron pagsimba pagdaigda kanimo. Salamat sa pasayloan, kinabuhing dayon. Salamat sa kaluwasan na naangkon kanimo, Lord, pinaagi ni Ginoong Hesus. Nanini kaapunon among gisilibrar ang imong pagkamaayon yun, imong panibahon, imong kaayo sa mga kinabuhi, O God. And even yung mga orasa, salamat sa kagayunan na among masawahan na sa pagtuon ng imong pulong. Nakampo ko, naning hapon ng imuming panalaminan sa mga kamaturan nini, imuming tudluan, kasigon, imuming pasabtun, Lord, sa mga butang na wala ka nang isayri kaniadtugan. Daing mga mata ng makakita, dalunggan ng makadungog na nanimo Ginoo. Nagampo mi nga ang among kalagmon nga bay makapanghingaon sa kamatuoran sa imong pulong. Ako ngay mong gamito, wa ito mahimo kong waka. Lord, kabus kuyamon ko nga instrumento nimo, God, apan tungod sa imong kaluoy grasya, Lord, gamita ko, imo ako nga tigpamakba, tigpasabot, tigpadayag sa kamatuoran sa imong pulong. Nagampo ko ang mong balang espiritu, gawas nun na makapanglihok, ning kinabuhi ko sa pagpangalagad na naanimo ka. Kung isalig ka na, mag-uban ang takaw, Diyos, ban ka na mo, iinig ka mo ng dikas pagsugod, hanto ni matapos o kanusan sa may kadaugan, galapusan, na ng buong himaya, kanimo lamang ginugan sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. I don't know, familiar mo ani nga picture. Asa man mo ana nilang doa. I'm sure Joshua, Hebron siya. Jordan ka bro? Gaduha. Asa man mo ani? Marlon, Jordan ni, klaro kayo. Ha? Again, naay debate inside greatest of all time nilang doa. Nila bo. Muban yung Jordan, karugong ng mga generation, Lebron mo nila. Tungod di pang-break ni Lebron ang mga records ni Michael Jordan. Ingon sa sila, Jordan, tungod kayo na straight ang championships. Double Grand Slam. But again, asa man ta, kung sa kinsa man, asa sila na, it's up na nilang duha. Then again, lahat ay mga ganahan yun. Ako nakilala, ang ganahan nila, Jordan yun. Anak sila. I don't know sa uban din nga kung hilig ko basket. How about this picture? Of course, Manny Pacquiao ta. And ang mga Americans sila, Mayweather po sila. Amen? Kung mabiliyo sila, makita, mga Pinay, Pacquiao kita yun. Kaya nga, isuon bigyan na to sa pagtuo. Amen? Well, ako nang i-post na ito nga mga pictures, kay gini nga comparison kung kinsa ang best or mas better na individual
is very much the same sa comparison between God and false gods. Amen? But for us, kung mapilion ta na naagit ka sa side ni God, dili sa false gods, kay kaibaw man ta nga dili sila tinuod, and kaibaw ta nga tinuod, kawalay lain kung dili ang Diyos lamang na makagagawin sa kananan. And mayroon ko nga kining bangi between God and false gods is karaan na nga storya. This is an old narrative na makita na to sa pong sa Ginoo. There's a thing. Old ni siya, but it is still ongoing na battle. Karaan na ni naggubat. Diyos. Pero ongoing niya kung itong panahon karon. Like sa occasion karon. Di ba? This is a proof nga ang battle is still alive. The battle between God and false gods. Sa Old Testament, ang Diyos nakibatok sa napo ka Diyos sa Egypt. Katong 10 plagues or napo kakatalagman nga gipahampak sa Ginoo sa Ehipto, nagrepresentar to sa napo ka Diyos na gisimba sa Egypt. And gipadayag sa Ginoo nga kanay yung Diyos di ka tinuod, ako lamang ang natuod na Diyos. Ang Diyos nipadayag po siyang kapungot batok sa golden calf nga iyang gipalanay ni Moses o gipainom sa mga Israelita nga nagsimba sa golden calf. Ang Diyos nagpadayag siyang pagpakig-away sa Diyos po sa mga Pilistihanon. Si Dagon. Alam mo Dagon? Nainahitabo sa 1 Samuel nga ang Ark of Covenant na ilog sa mga Filistihano na nahitabo, pagkagabi na ang Ark of Covenant ilang gitapad sa ilang Diyos. Pagkaugma ang ilang Diyos na si Dagon, nagtuwad na atubangan sa Ark of Covenant. So ilang ipabarog, pagkaugma, wala, gibungkag Diyos Ginoo. Nagpadayag na ang Ginoo, nagpailag na siya lamang ang ginawa na ilaing pa. And daghan ba makita ang mga Diyos na kipakitaan, kipasuglaryagan sa Ginoo nga siya lamang ang Diyos. Uwa na ilaing pa. So may makita na to nga bisan sa atong panahon karon naa pa ni nga battle. Kung tanda ko na po may mga mahas kinabuhi na nagsimbag Diyos. Naa pa? Naa pa ang battle. Nangandoy ta nga makaila sila sa Ginoo. Nangandoy ta nga mahimo po silang magsisimba sa Ginoo. So, ang battle is still alive. And here's the thing, mupadayon ni nga battle hangtod sa pagbalik ni Ginoong Jesus. Kaysa magkaduol ang pagbalik sa Ginoo, magkarampag ni mga kitawag o false gods. Naamang gani sa Matthew 24 na magpaila na sila Kristo, usa na si Buloy anak. Amen? Ingon si Ginoong Kristo, ngayon na ta, namingon na ako si Kristo, ay nito. Amen? Claiming as God. And by the way, in the book of Revelation, dili na basta-basta na Diyos na musulti na naigaw. And mo ang tungkol sa Ginoo. I don't know, nakabasa mo na sa book of Revelation, mabasa na rin in Revelation chapter 18. So again, ganang makasabot ka ang battle between God and false gods is still alive. And karon kita ng mga katawhan sa kamaturan, we are aiming nila nga ato mga kinabuhi na manood sa Ginoo. May matas kita sa kamaturan, but sad to say, dili yung anak kadali. Sakto yung motibo, but di ilang response. Amen?
Mura mo na suko. Di ba? Pati ang response. Then again, ayaw ka discourage. Padayon na tampo. So this afternoon, ako ning giuluhan atong pagtuon, the battle of the gods. The battle of the gods. Unang Hari, Kapitulo 18, versikulo 20 hanggang sa 40. So this time, mamarog ka, na ato ning basahon ang Unang Hari, chapter 18, verse 20 to 40. Mamarog ka, ang itawag sa puso mo. Hopefully, makita ra. And ganun ko nga, basahon din nato aron ma-picture out nato ang event ani nga story. So, at the count of 3, duman tas pagbasa ng igsoon. 1, 2, 3. Busa ipasubuan ni Ahab ang tanang katawan sa Israel o gitigom ang mga propeta ni Baal dito sa bukid sa Carmel. O si Elias mituol sa tanang katawan ni Mingon, nganong dili man kamo makahukom? Kung si Yahweh mao sa Diyos, simbaha siya. Apan kung si Baal mao'y Diyos, siya'y simbaha. Apan ang katawan wala kayo matubag kaniya. Kunya si Elias miingon sa katawan, ako na lamang ang naibilin sa mga propeta sa Ginoo. Apan ang mga propeta ni Baal, 450 kabuok. Hatagi kami og duha ka turong baka, papiliha sila usa aron ilang ihawon ug lapalapaon ug itong-itong sa sugnod apan kinahanglan dili kini dusmitan. Unya ang damong usab ang usa ka turo ug ipahimutan ko ibabaw sa sugnod ug dili usab dusmitan. Ug sampiton nila ang ngalan sa ilang Dios ug sampiton ko sa ang ngalan ni Yahweh. Ang mutubag pinaagis papadalag kanayo siya mao ang Dios. Ang mga tao miuyon. Unya si Elias mingon sa mga propeta ni Baal, pagpili kamo sa katurong baka o andaman ninyo kini, paguna kay daghan man kamo, o sangpita ang Diyos nga mapadala siya kalayo. Gikuha nila ang turo nga gihatag nila, giandam nila kinyo, gisangpit nila si Baal, gikan sa buntad hangtod sa uto. Sila mingon, O Baal, tumagain taon kami. Nagsayo-sayo sila limot sa laran nga ilang gihimo apan wala kayo mitubag. Sa pagkaunto ni Elias, bibugal-bugal kanila nga nag-ingon, kusga pagsampit kay Dios baka siya. Tingaling na malandong pa siya o tingaling may ginakaw o natulog ba o kinahanglan ukawon. O mikusog sila pagsampit o gisamad-samaran nila ilang lawas pinaagi sa mga espada o bantaw sumala sa ilang nabatasan. Sa pagkapalis na, nagpadayon gihapon sila hangtod sa panahon nga halad na ang hapunong halad, apan wala kayo mitubag kanila. Unya mingon si Elias ngadto sa tanang katawan, duol kamo kanako, miduol kaniya ang tanang tao, giayon iya ang nagubang kahalaran sa Ginoo. Unya nagkuha si Elias og 12 ka bato, sumala sa ginagananon sa mga banay sa mga anak ni Jacob nga gihanlang sa Ginoo Israel. O pinaagi niini mga bato, naghimo siya halaran sa ngalan sa Ginoo o naghimo siya usa ka kanal lipot sa halaran ug ang kadakpo niini kasudlan og 20 ka litro nga tubig. Gipahimutan niya ang mga suklod o gilapan niya ang baka o gitungtong niya sa mga suklod. Miingon siya, kung ang tubig ang upat katadyaw o bukbui ang halad na sunugunon, ingon man ang mga suklod. O miingon pa rin siya, bukbui pa ninyo o gibukbuan ang sab nila. Kunya miingon o sab kanila si Elias, bukbui na usab ninyo sa katulong higayon o gihimo nila kini. Misalang ang tubig libot sa laran o ang kanal na puno usab sa tubig. Sa paghimo sa punong nga halad, si Propeta Elias miduol sa laran o mingon, O Ginoo, Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, o ni Jacob, ipakita nining adlaw nga ikaw mo ang Dios sa Israel o nga ako mo ang imong alagad
ug nga gihimo ko kining tanan tungod sa imong sugo. Tubagay taon ako, Ginoo, aron masayod kini katawan nga ikaw mong Dios ug nga gipahinulsol mo sila. Unya mipunsad ang kalayo sa Ginoo o giut-ut ang halad nga sunugonon, ingon man ang sugnod, lakip ang mga bato, bug, ugang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita niini sa tanan katawan, nang hapa sila umingon, si Yahweh mong Dios, si Yahweh lamang mo'y Dios. O si Elias ningon kanila, dakpan ninyo ang mga propeta ni Baal, kinahanglan nga walay makaigas kanila, o kidakop nila sila, o kidala sila ni Elias dito sa sapa sa Kison, o gipamatay dito. Mula panalangin ng Diyos yung po, mula panglingkod ng Diyos. Medyo taas yun. And again, purpose na ako, magbasa din natin is ma-picture out na ito ang story ni siya. Well, ang context ani may soul, ani nga bahin sa kung sa Ginoo, ani nga time na ay tulo ka tuig na hulaw. Pamilyar mo sa hulaw? Dili. Drought, kanang El Nino. Nay El Nino. 3 years na El Nino ani nga time. Grabing kainit, wala na tubig, ugan ng tanan. And dinhi in chapter 18 sa verse 1, gisugo sa Ginoo si Elias or Elijah nga adtua si King Ahab. Kay magpaula na ko kanila. So to make a long story short, si Obadiah nga sulugoon ni Ahab, ani nga time ug si Ahab nangita sila katubigan aron ipainom nila sa ilang mga kahayupan. Basta si wa gyud sila kakita og katubigan nga nahitabo, si Obadiah nga sulugoon ni King Ahab ani nga time, king sa Israel, nakita niya si Elijah or Elias. And ingon siya nga inglay mga gaon si Ahab nga magpakita na mo niya. Magkita ang duha. So to make a long story short, si Ahab o si Elijah nagkita silang duha. Ang naitabo, ang gibuhat ni Elijah is gihagit niya si Ahab nga ipadaan ng propeta, ang mga propeta ni Baal sa Mount Carmel. Mag-abot ni ngadto uban sa katawan sa Israel. Mo lang nahitabo ni ang dako nga panagbangi between sa propeta ni Baal o ni prophet Elijah or Elias. So mo ni nahitabuan ni nga time. And again, ani nga time ang Israel is divided na nga Israel. Kani nga time ang hari ani nga time is si King Ahab, which is bitaw og northern Israel. And ani po nga time na gitawag southern Israel, which is ang Jerusalem. Nako na to, nabahin ang Israel tungod kay nakasa si Solomon. Si Solomon nga nangasaw pila ka po? Basta dagan. 700 anya 300 ang kabit. 700 ang pinakaslan, 300 ang kabit sa kalibutan na. Nako, ano to? Katinaghanan yun. Matigal sa pangulong. Mga naitabo, part sa consequence sa son ni Solomon. So, ang naitabo, umanta na kasa si Solomon, napakya siya, nag-uol na, nasubuan ng Ginoo ng Solomon. Ang naitabo, hingan ng Ginoo nga mahino na ko sa duha ka nasod ng Israel. Moto sa northern Israel, 10 kabuk tribes. Sa southern Israel, 2 kabuk tribes. Judah of Benjamin. So, to make the long story short, nung naitabo, ang northern Israel, ang first nila, gikan ni Solomon, ang first na naghari nila is si Jeroboam. Ang naitabo ni Jeroboam, dili siya gusto kay ang pagsimba adtong Jerusalem. Ang mga tao, adto di sila sa Jerusalem, kaya nari ng temple, adto sila musimba. So, yan yung buhat, aron lang yun nga mga
mga tao sa northern Israel dili na madto Jerusalem sa southern part naghimo siya Dios. Nagtukod siya duha ka laran sa Bethel ya napat ni usa nagibuhat niya nga laran duha ka to aron adto na mo simba ang mga tao. Dili na sila madto sa Jerusalem. Mo gikan ni Jeroboam hangtod sa time nidagan ang lain-lain nga henerasyon nga mga king. Hangtod sa time ni King Ahab, ang Israel ang ani nga time is perte naging layo as Ginoo. Ang katawan nga pinili sa Ginoo, siya may naghimo ang katawan, perte naging ng distansya sa Ginoo tungos pagsimbag Dios. And mo ni nahitabuhan ni nga time, gikastigo sila, gipasendian sila kagutom ug nagkalain-lain pang mga kastigo niya usani sa gipaabot sa Ginoo. Tulo ka tuig na bulaw or El Niño. Wala naging tubig, ani gani nga time si Elijah dito siya puyo sa sapa, nakabasa mo. 1 Kings chapter 17. Dito siya sa sapa puyo ang tigdaan ni pagkaon kay mo unsa? Uwak. Amen? Mo tigdaan ni pagkaon gigamit sa Ginoo. And wala ko lang ni sa Ginoo si Elias ani nga time. Pagpadayon nga alagad di siya sa Ginoo. So to make the long story short, maninit ang buong nga time and gisugo siya nga doon siya and that's it. Gihagit niya ang gihagit na si Ahab uban siya mga propeta ani nga time. Pagpadayon kung kinsa gi tinuod na Dios, kung ang Dios pa sa mga propeta ni Baal or ang Diyos ni Elias. So this afternoon, since story ni siya, na upat ka scenario or scene atong tanahon. Ani nga story. Na upat ka hugna sa storya ni nga atong tanahon. Then after ani, atong tanahon ang gibuhat sa Ginoo sa kinatibuk-an nga story. Kaya ang bida ni nga story, dili man si Elijah. Ang bida ni nga story is ang Ginoo. Amen? Again, ako na iba ninyo, makakita atin mo, makabasa din mo story sa Bible, ang bida na dili ang character. Ang bida na is ang Ginoo. Amen? Kaya ang bida sa iyang pulong, walay lain ang Ginoo lamang. So, this afternoon, na upat ka hugna, upat ka scene, atong tanawon, and mo go through tani upat ka scene may igsoon. Number one, this is the first scene, the confrontation. Ang pagpangatubang or pag-atubang ni Elijah sa mga tao sa Israel. Ito masahon. Busa ipasubuhan ni Ahab ang tanang katawan sa Israel o kitigo ng mga propeta ni Baal dito sa bukid sa Carmel. Verse 21, gingon ni og si Elias miduos tanang katawan ug mingon. Nanong dili mo kamo makahukom kung si Yahweh mo ang Diyos, simbahan siya. Apan kung si Baal mo ang Diyos, siya'y simbahan. Apan ang katawan, wala kayo mo, wala mo tubag. So nga makita na ito nga, gi-confront ni Elias ang mga Israelita, ang katawan na pinili, ang katawan na iyahag sa Ginoo. And this time, nabasa na ito nga sa dihang ni si Elias kung makahukom ba sila kinsa ang Diyos. Wala sila matubag. Kung Diyos si Baal, simbahan siya. Kung Diyos si Yahweh, simbahan siya. Wala sila matubag, which is probably wala ni sila ideya kung kinsa yun ang Ginoo. Ani na time kay pila na ka-generation po na pila na po ka-generation ang nilabay hangtod ani nga time ni Ahab. So kung magdagan ang panahon, maora ni magsikip-ani mo. So ang imong naandan nga gituan, mawa dito. Mao ni po nila, dili na sila ka-recognize. Dili na sila ka-recognize kung si Yahweh tinuod ba yun nga Diyos. Kailang naandan si Baal man. Amen? Walang pagpapatanan ni Elias, di na sila kay Bao, kinsay Ginoo, ni Ginoo. And I think, dili na
dili na probably klaro sa ila kung kinsa ang tinuod nga Dios kay here's the thing, na influensyahan naman sila og maayos pagsimbag Dios. And I think mawala po ni sa itong panahon karon. Na din ang tao, here's the thing, lisod kayo nimo pasundon dayon sa Ginoo kay naa naman siya naandan nga Ginoo nga mo iyang isunod. Panington lang explain, di ka po na. Masuko naman ka. Di ka po na. Kaya naman, hana may nakagamot nila na ilang ituuhan. Muna na itabo sa mga Israelite, ani nga time. And kini nga Ginoo, mo ay naka-influensya nila sa dugay nga mo ni nitabo sa mga Israelites. Mo ni nitabo nila mo nang pagpungutan ni Elias, pag-confront ni Elias, dili na sila kay bao kung tinuod ba ang Ginoo ni Elias or si Baal ba. Di na sila katubag. Ano man, di pa mo sila sure kung Dios yun si Baal. Sa lain na bahin, sa pag-confront ni Elias, ining mga tao nga ni, nakisabot siya na pinaagig halad kung kinsa ng Diyos na matubag, pinaagig pagpadalag kalayo, mo'y tinuod na Diyos. Nakisabot siya nila. And makita na ito ng mga Israelites in verse 24, niuyon sila. Okay, kisa di mo padag kayo, pinaagig sa inyong halad, mo'y tinuod na Diyos. In other words, niuyon sila kang Elias, kaya sa thing, gusto silang proof kung tinuod na yun ang Diyos ni Elias. In other words, ini mga tawanan, mga Israelites, aning nga moment, ang ilang position or ilang ibarugan ni nga time to see is to believe. Elias, mutuo lang ni si Ginoo kung makakita may proof nga tinuod yung Ginoo. Kung ni okay sila nga kinsa tong halad nga padagag kayo sa Ginoo mo, kaya mo si Paul. Sismawod sa mga tao sa itong kanawang karon nga mutuo lamang sila sa atong Ginoo kung makakita sila proof na Ginoo bilang atong Ginoo. Amen? And I think probably, there's a thing, probably wala po sila mo judge na musunod sila ni Elias sa Dios ni Elias. Kaya ni nga time, si Elias ang manusa. Versus, ilang ka po? 450 ka mga prophets ni Baal. So, humanly speaking, mas katuuhan to kung saman. Majority, daghan. Muto ko, mis Ginoo nyo, Elias, ikaw rin manusa. Naka, to? So wala sila utupag kung pinagduwa sila kung tinuod ba ang Diyos ni Elias tungod kay ito mismo ikaw rin usa. Compare ani nila 450 ka po. So doon ginis nas tinuod yun. Pagtulunan na iso nga na kung makasabot ani. Dilitan ang daghan tinuod. Amen? Hello? Dili ka ng daghan tinuod. E mo ni ipakita ani. Dili ka ng daghan nagsimba sa tinuod. Amen. Amen. And dili ang kadaghanon mo'y proof na tinuod. Mo nang magbantay ta. Wala sa gidaghanon ang tinuod o dili garantiyang kadaghanon nga mao kay tinuod. Kung dili ang tinuod, ana lamang sa ulong sa Ginoo. Amen? Kung may nga kadto kay daghan, magbantay ka na. Amen? Amen. Like, sa naitabuhan ni nga time, 450, dili tinuod. Pero ang tinuod, naginusara ka sa Elias ra. Siya raw sa. So, balik mo, gi-confront Elias sa mga Israelita, nining panahon na ang rason kay gusto siya nga mamalik sila sa Ginoo. Ang Ginoo nga mo'y nagbuhat, nagpili, ug naghimo kanila nga katawan gikan ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, hangtod gipadaghan sila sa Ginoo sa Ehipto.
hangtod nga ipagawa sila gikan sa Ehipto ngadtos mingawan hangtod nga again nahimo sila usagi kanasod. Ang Ginoo nga mo'y nagpili, nagbuhat, naghimo nila nga katawan ni iting. Kini nga misyon sa Ginoo na gusto siya nga mamalit yung katawan diya kanya wala ni mausab na misyon sa Ginoo hangtod sa tumanang karon. Nga diin sige gihapon ng Ginoo confront true sa iyang mga alagad diya sa mga tao karon nga mamalit unta sila sa Ginoo. But sad to say, dili yun ana kadali kung pag-agda sa tao nga mamalit sila sa Ginoo tungod sa nakagamot na nga pagtulunan diha kanila. Amen? Again, dili man yun ana kadali. Nadagpo na to diya sa Ginoo but keep on confronting them pinaagi sa pag-share sa Ebanghelyo. Amen? Aron sila makaduol gid sa matuod nga Dios, ang Dios natako sa pagsimba. Pagday. Mao ni, gi-confront Elias ang mga Israelite kay gusto siya nga mubalik sila sa Ginoo. But sad to say, dili na sila ka-recognize kung ang Ginoo ni Elias tinuod ba or base ng Ginoo nga tinuod si Baal. Di na sila ka-recognize tungod kay nabilanggo nila muna nagkasing-kasing sa naandan nila na Ginoo. Mga na ay mo ka-discourage kung ang inyong pamilya gahi asad eh. Ay mo ka-discourage anak. Naaragay bitawon na perfect time na nila. Amen? Ako perti na kong gahiap. Mag-gusto kong lutos, grabe na ko ka maglulutos. Dilutos na akong igagaw na Kristohanon. Pero one very special day, kailan ko sa Ginoo. Wala na ko planuha, wala na ko gipangandoy na mahimong nanay ko gani, di ko ganahan ng pastor. Kasi ko pa malanggo, di ko kasabot na hindi mo ko pastor. Di ko kasabot sa kong galing, di ko kasabot na may abot mo, mali, hindi mo na akong hindi mo lang patika. Isa-usahan mo na wala yun mo, tumaos mo wala na ko planuhan na maabot pa ni. Amen? So again, confront. Natong mga pamilya, nag-need sila na makaibaw sa kamaturan. Nung napatampo nga, ato sila masuriyan, ato sila makaibawaan na gawat ang ginahanglan ang Diyos makagagahos sa kanang ng Diyos na sa Ginoo Jesus. So that's the first sin na makita. There's the second sin. Not just the confrontation, the competition between sa prophets ni Baal ug ni Elijah. So kung kasang verse 25 to verse verse 27. It says, "Unya si Elias ningon sa mga propeta ni Baal, pagpiling amo usa ka turong bakaw andama ninyo kini, pag-una kay daghan makamo. Ang daghan mo may ipauna. O sampita ang inyong Diyos nga magpadala siya kalayo. Ikuha nilang turo nga gihatag nila, giandam nila kini ug gisamping nila si Baal gikan sa buntag hangtod sa udto. Sila mingon, o Baal, tumagay itong gabi. Nagsayaw-sayaw sila, limot sa alaran nga ilang ihimo apan wala gayoy mitubag. Sa pagkaudto, si Elias bibugal-bugal kanila nga nagingon, husga pagsampit kay Dios makahasya. Tingaling na malandong pa siya o tingali may gilakaw na tulog ba o kinahanglang bukawon. So ani naay na po nga competition between ni Elias o sa mga propeta ni Baal. Kay later on ang naghalad po si Elias po. And mo niya itong tanawon later on. And nainitabo nila ng competition o
O sa mga prophet ni Baal na din niya, giagda ni Elias ang mga prophet ni Baal nga maghalad o kung mutubag pinagi kalayo si Baal, siya may tinuod ni Diyos. Apan makita na to nga wa mutubag si Baal. Gani bugal-bugalan sila ni Elias kay wala man yun mutubag si Baal. And by the way, in verse 26, gingon din apan wala gayoy mitubag. Giusba na sa verse 29. Verse 29 na wala gayoy mitubag. Gibaling kaduha. And again, bingo ko, kung na-phrase, word na gibalik-balik, na-emphasize ang author, anak. Wala din mitubag si Baal. Nga nagpaibaw, nga dili yun tinuon nga Diyos si Baal, kaya wala man siya mutubag. Nagsayaw sila, isamaran nila ng pagalingon, and galing nityapaw sila pag-ayo, pero wala mutubag si Baal. Kaduhag yun, gimension, wala mutubag. And that tells us na wala yun nitubag nila. And by the way, kinsa ni si Baal? Kailan mong Baal? Sa atong sa Tagalog, gitawag ni siya o Bakhala. Mauna siya, si Bakhala, Baal. And, kisa ni si Baal day. Sa itong ililahon si Baal, kinsa si Baal. Who is Baal? The name Baal means owner or Lord. Baal is a Canaanite Phoenician god of fertility, rain, and the weather. Baal was also worshipped as a storm god and was associated with lightning and fire. In other words, ang name Baal means, here's the thing, Lord. Nakuha na to? Yeah, ang name Yahweh, sa English translation, Lord. Nakuha na to? Pero Lord na kapital tanan. Nakuha na to? Pero si Yahweh, or si Baal, kung sa siya? Lord good. So, ultimately, Baal, here's the thing, is a counterfeit of Yahweh, who is called Lord and the Creator of all. He is a counterfeit. Nakuha na to? E nga gihagit sila ni Elias na mapadalaw kalayo kay Dios man pod sa kalayo si Baal. Apan wala mapadalaw kalayo si Baal sa halad sa mga propeta kay dili man siya tinuod na Dios. Again, Baal has a similarity of Yahweh, particularly sa name o sa character niya. Mo nang pirti yung pagkalimbunga sa mga Israelita ani nila niining panahon na. Kay Lord nungkot si Baal. Here's the thing. I think maor po niya sa nahitabo sa itong panahon karon. Here's the thing. Nga ang dili tinuod na Dios nga gisimbas kadaghanan karon, gihimo nila nga pareho sa tinuod ug gamahanan nga Dios bisan og dili gyud tinuod na Dios. Mingon sila nga ang ilang Dios maluluwas pod. Mingon sila nga ilang Dios gamahanan pod. Mingon sila ang Dios mao'y nagbuhat sa tanang butang. Ilang Dios may nagkupos sa kalibutan. Pero kung tan-awon nimo ang pulong sa Ginoo, tinuod ba gina nga Dios? Kung tan-awon nimo sa pulong sa Ginoo, dili. It seems, amen? Wala kung ang tao dili grounded sa pulong sa Ginoo, di gyud siya kabantay kung kinsa gyud ang tinud-anay nga Dios. Kay ang Dios aning kalibutana, mao ra man og description pud sa Dios sa Bible. Mingon mo sila nga ang among Diyos, kanta mo kung nasa Bible. Di ba? Di ba? Munang dagan yun ang nalimuan, munang kadaghanan, mingon ra nga, maura man tanang Diyos.
Pareho naman ang Diyos. Wala may kalainan. Kaya again, ang description sa ilang Diyos, maoraman sa atong Diyos. Pero kung tanaw ni mo pong sa Ginoo, dili yun pareho ang Diyos nato sa ilang Diyos. Kaya ang atong Diyos, buhi siya o gamahanan siya na Diyos. Dili siya patay na Diyos. So balik ka, giingon ngadto nga wala mo tubag si Baal, ay di man siya tinuod na Diyos. Bisan pa sa nagsayaw sila maayo, nagsamad sila pagalingon, nisinggit sila umayo, wala sila tumagag gikan sa pagabuntag hangtod sa hapon kay dili man tinuod si Baal. Ay nung last week, imo si Jeremias nga mga Diyos sama o pahoy. Alam mo pahoy? Maya. Scarecrow. Gingon ni Isaias, gipatapot sa lansang kay matumba kay dili makalakaw. Gingon sa Psalm nga naay baba di kasuti, naay mata di kakita. Ni dili gali kalakaw maka ginawa. Ay gisulti nila kay tinuod man. Jeremias, ni Isaias, and then ang mga author sa Bible, gisulti nila kay tinuod man. Walang dili ka may bong, dili ka may bong. Nga si Elias, magugal-gugal siya. Sangpitan maayo, basig na malantong pa. Or basig na to, pukaw na to. Di ba? Dita may bunga nagbugal-bugal si Elias kay sigurado si Elias na dili yung tinuod ng Diyos. Sigurado siya. And kung nabugal-bugal man si Elias, dili ta makamahay niya kay ang pulong sa Ginoo mismo nagsaway man ni ining mga Diyos-Diyos. Amen? Umaymon siya, magbugal-bugalan. No, here's the thing. Ang buong sa Ginoo nagpamatuod kay mon anak gina sila. I believe kita tanan ni kailatan ni Superman. Idol ng Marlon. Superman. Itong gamay pa siya. Sa salita, kung mga ikagtabang ni Superman, mutabang siya dili. Tabang siya instantly, nanga din siya. Apan in reality, kung mga ikagtabang ni Superman, makatabang siya, dili. Dili? Of course, dili na siya tinunod cartoon sa ramon siya. Mo ko ni nga si Baal, although ang iyang character description same sa Dios, kay gitawag man ko siya Dios, pero dili gihapon siya makatabang sa mga tabang niya, kay dili man siya tinuod na Dios. Bisan mo mag-unsa ba ka, dili gid siya makatabang, kay dili man siya tinuod nga Diyos. Kung nakainumdo mo sa Ginoo ni Jeremiah, dili siya makahatag ninyong kaayuhan o kadamutan. In other words, dili siya makahatag kaayo nimo, dili ko siya kagaba nimo, kay ngano man wa man siya ginabuhi. So, makita na to, i-confront ni Elias ang mga Israelites, and na initabo nga competition both ni Elias o sa mga prophet ni Baal. And ang mga prophet ni Baal, wala kumaga, ibigay kay dili man siya tinuod na Diyos. There's the third C, the petition. Ang pag-ampo or pangaliya ni Elias ngadto sa Ginoo. Itong basahon, verse 36 to verse 39, it says, sa paghimo sa hapunon nga halad, si Propeta Elias miduol sa alaran, umingon, O Ginoo, Diyos ni Abraham, ni Isaac, o ni Jacob, ipakita nining adlaw nga ikaw mong Diyos sa Israel, o nga ako mong imong alagad,
kung naghihimo kung ining tanan tungod sa imong sugo, tubaga, intawon ako, Ginoo, aron masayod kini katawan, nga ikaw mo ang Diyos, kung nagipahingulson mo sila. Unya, may kunsa ng kalayo sa Ginoo, giot-ot ang halad na sunugonon. Ingon man ang suglod, lakip ang mga bato, o abog, o naugang tubig nga diha sa kanal. Sa pagkakita nini sa tanang katawan ng mga Israelita, nang haba sila, ningon si Yahweh mo ang Diyos. Si Yahweh mo lamang ang Diyos. So in contrast, ang mga prophet ni Baal, ni Sayaw, nagsamad sa pagalingon, ni Chabaw pag-ayo, pero umaga. Pero ngani naman, si Elias nga nisangpit sa Ginoo, nga naginusara, o Ginoo, tubaga, intaw, ako, aron makakita ni mga dawana, o mabalik yan mo nga ikaw lamang ang matuod na Diyos. Tubag siya sa Ginoo. Ipadadaan siya kalayo, iut-ut ang iyang halad. Ngadto sa Ginoo. So, ipakita nga ni nga man ni halad si Elias, niampo siya sa Ginoo, niampo siya according sa tuyok yun sa Ginoo. Nadin buod siya nga mobalik ang mga Israelita sa Ginoo uban sa paghinusol sa tibuok nila nga kasing-kasing. Again, ani nga tayo ng mga Israelita na puno na sa pagsimba Diyos-Diyos. Nagamta na sa pagtulunan sa pagsimba Diyos-Diyos. Gikan pa ni King Jeroboam, nilapay ang nagkalaylay mga hari nga nagsimbag Diyos-Diyos until sa time ni King Ahab. Muna nagamta na sila, di na sila ka-recognize kinsang tinuod ng Ginoo. And makita na to nga nagpadala ang Diyos o kalayo. Gikan sa langit o niut-ut siyang halad o may hinungdan nag-ilan nila nga matuod. Nga ang matuod ng Diyos mao lamang si Yahweh. Ningon sila, si Yahweh mao ang Diyos. Si Yahweh mao lamang mao ang Diyos. Ang linya nganhi nagingon na si Yahweh mao ang Diyos. Sa original nga pinulungan ni Hebrew, ang buod pasabot ani or ang pagbasa ni is ingon ani, si Yahweh lamang ang Diyos o wala may lain pa. Ingon ana ang pagbasa. Ani nga linya dinhi. Si Yahweh lamang ang Diyos o wala na ilain pa. Mo nang i-mention kadua, proving nga walay lain Diyos, si Yahweh lamang. Try to imagine, makita kag kayo nitugdan diya sa halad sa imo yung mga mata. Kita kita kilat, yawan kita gani. Amen? Kung saan kayo sa ilang yung tumangan ng halad ni Elias nga naglutaw sa tubig na uga tungod sa kayo nga gitada. Ay napaibaw ni nato nga wala gilaing Diyos kung dili si Yahweh lamang ngayon. Kung naamang gali magpaila nga sila Diyos, dili na Diyos. Kung dili mini na sila na Diyos kang matuod na Diyos si Yahweh lamang. Sanay nga ba? Kining ngalan nga Yahweh. Kining nga ngalan nga Yahweh. O sa English translation, Lord. Ano man siya? Yahweh. Sa English translation, Lord. Lord, puro kapital. Sa English translation, kining word Lord or Yahweh, gigamit po ni nga title toward ni Ginoong Jesus. Naba na to. Sa Old Testament o sa New Testament, gitawag si Ginoong Jesus Lord. Ang ilang translation na is He is Master. Naba na to. But then again, ang paggamit ana is ang paggamit ng word is same nga paggamit sa Hebrew nga Lord. Nga nagpadayag nga ang word Lord meaning Yahweh, the Creator, Sustainer of heaven and earth, the omnipotent God.
So ultimately, Jesus Christ is what? Yahweh, Lord. The Creator, Sustainer of heaven and earth, the omnipotent God, the Son of the living God. And Jesus Christ Himself is present pagbuhat ng kalibutan. In the beginning, God created the heavens and earth. And ang word God yan is a plural na God. Refers, dili lang usa ka God. Ang dili usa ka God, tulo ka persona. God the Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Again, sa nisampit si Elias sa Dios nga mao si Yahweh, gitubag, gipadal-an siya og kalayo. Gikan sa langit ang Dios ni Elias, mao man gyud ang matuod na Dios. So there's an ironic part na aning nga part. Again, si Elias nisampit siya sa Dios. Siya nisampit sa Ginoo sa initabo. Gitubag din siya sa Ginoo. Amen? Apan ang mga propeta ni Baal, 450 kamo, nisayaw, nagsamad sa pagalingon, ni Chapaw pagayo. Kung sa initabo, wa tumaga. Nabinusara versus 450 kamo. So there's a truth here. Dili ang kadaghanon mo'y garantiya nga tupagon ka sa Dios sa atong pagkampo. Kung dili ang pagkatinuod sa Dios. Ako muspod, dili ang kadaghanon mo'y garantiya nga tubagon ka sa Dios sa atong pagkampo. Kung dili ang pagkatinuod sa Diyos. Ginusara lang ka, duha pa mo kamo, tulo mo kamo, ngan nga kung imong isang pitinon ng Diyos ay telyo, muhimon ko matibagod Diyos nyo. Magpunsa man ang daghan, ngayon isang pitinon ng Diyos. Same sa naitabo din. Amen? Amen. Ingon ang buong Ginoo, sang pita ko, libakod? Awil ang libakod. Sang pita ko, tubagon ko kayong ikaw. Pangayo, kamuhatagan. Bisag unsay akong pangayon, kaniya sumala siya kabubuton sa ingon, dunggon gayon, kita niya. There's the thing, kung ayaw kas Ginoo, kung Ginoo lang yung Ginoo yung isang pit, tubagon kas Ginoo. So again, kita tanan kaniya nga ni nakasuway ta, itubag kas Ginoo sa tubagampo. Sa duha, tulo, pat, lima, isa din yung iba, no? Kasuway na, itubag kas tubagampo. Amen? Yung itubag ng kas Ginoo, pamatuod na imong Ginoo nga gisampit mo sa Ginoo ni Elias. Na nagadaw kalayo siya nalakat. Amen? So, ingna na ang tapat or binian na ang naasin mong layo sa imong layo padayon sa pag-ampo o isuon. Ang imong Ginoo mutubag ang pag-ampo. Mura mo magbaruhag. Ay din yung mutubag sa pag-ampo. Ang mga butang na posible sa mga mahula sa pagkalan ko, mahimos mo. Ang mga butang na dili mahimos sa tao, mahimos mo. Napis mo. Amen?
So that's the third sin. Here's the fourth sin, the execution, ang pagpatay. Verse 40. O si Elias mingo kanila. Nakita ni Elias, nawag yun sila tubag na sila Ginoo nga bisampit. Niya si Elias mo ay itubag sa Ginoo. Niya na-prove sa mga Israelita nga si Yahweh lamang mo ang tinuod ng Diyos. Ang gibuhat ni Elias, tingon siya, dakpa ninyo ang mga propeta ni Baal, kinahanglan nga walay makaikyas kanila, o gidako nila sila o gidala sila ni Elias dito sa sapa sa Kison o gipamatay dito. Actually, kining sapa sa Kison, nagbanang din ang dugo ani nga tayo. 450 ka mga propeta gipamatay. Pero ang gingon dito sa, I think sa usa ka komentary na ako nabasa, nagbanang yung dugo. Kailang ipagpatay. So ano yung man dito pag sila sa Ginoo, pinagi ko kada kalayo sa iyong halaran, kung humay na nakita sa mga tao nga sa Israel nga matuod na Diyos mo lamang si Yahweh, isugot ni Elias kay papatay ang mga propeta ni Baal. And there's a thing, dili ni kahibulungan or dili kahibungan kay sa kasubuan daan na yun, nagsubong ang Ginoo ang tanang nagsimbag Diyos, ubisan ka tong mga propeta nga nagdala sa tao sa pagsimbag Diyos, buot sa Diyos nga kini malaglag upat yun. Amen? Katong mga propeta nga nagdala sa tao, pagsimbag Diyos, at yun. Bisan tong mga nagsimbag Diyos, naglagod silutan sa mga. Itong masama pa Deuteronomy or Deuteronomio, Kapitulo 13, versikulo 1 sa 5. Itong masama. O may usa ka propeta, o tighubad sa mga dampo nga mo, ana kaninyo, kung magsangyaw bahin sa usa ka milagro kay bulungang butang, o matinuod ang milagro o kay bulungang butang nga iyang gibalita, o kung mayingon siya, mangadto kita sa laing mga Diyos, kung magalagad kita kanila, bisag wala ninyo kinihingilhin. Ayaw siya takda kay ang Ginoo nga inyong Diyos, nagsulay lamang kaninyo aron masuta niya kung nahigugma bagayon kamo kaniya sa bukos inyong kasing-kasing o kalag. Alagari ang Ginoo nga inyong Diyos o kahadluki siya. Tumanang iyang mga sugo, patilinghugi siya. Simbaha siya o ayaw pagbulag kaniya. Verse 5. Apan patya ang maong propeta o tighubad sa mga damgo, kaya gisulti niya supak sa Ginoo nga inyong Diyos, nga maoy nagkuha kaninyong gikan sa itlog, nagluwas kaninyong gikan sa kalignan. Ang maong propeta o tighubad sa mga damgo, buon o pahisalaan kaninyo, aron maimulag kamos kabubuton sa Ginoo nga inyong Diyos. Kinahanglan puuhon ninyo ang maong daotang buhat. Nay propeta, maghatod ninyo sa pagsimbag Diyos, ingon ang Ginoo, patya, uuha. Deuteronomio Kapitulo 18, versikulo 20, ingon nini, apan kon ang maong propeta musultig minsay, nga wala ko'y pasulti kaniya, o kunya magpatuo nga gisugo ko siya, o magsulti sa ngalan sa ubang Diyos, sa ingon, kinahanglan pat yun. So, mao na, ang ilang context o anong panahon, may bawang ka nga propeta niya, matod ka sa pagsimbag Diyos, ay ang katawhan mismo, patyon sino. Kung hindi makita na ito nga dili yun palampason sa Ginoo itong mga alagad na nagtukmod sa tao sa pagsimbag Diyos. And I believe sa mga tao kung nagsimbag Diyos na din, ang mga tao na nagsimbag Diyos, makatilaw sa bunya ni sila o kastigo sa Ginoo. Kung makatilaw itong mga propeta na nagsimbag Diyos o kastigo sa Ginoo, makatilaw ko itong nagsimbag Diyos. And ato rin nabasa last week, Exodus 20 verse 5. Katong musimba, katong muyukbo, silutan ko katong nagsalikway, kanang ko lakip ang ilang mga kaliwat,
hangtod sa ikatulo o kaupat nga kalimutan na domino effect sa silot. Tanan mo sa likway sa Ginoo, tanan nga dili mo simba, dili mo yugbo sa Ginoo, o mo yugbo no sa lain nga Ginoo. Unang Korinto kapitulo 6, 9 hangtod sa 10, ang mga nagsimbag Diyos, di kasod ginarihan sa Ginoo. Di makasod ginarihan sa Ginoo. Ipadayag 21:8, ang mga nagsimbag Diyos, linaw nga kalayong asopre ang ilang padulngan nga mao ang ikaduhang pamatay ng impierno. Gipadayag 22 versikulo 15 nga mga nagsimbag Diyos di kasod ginarihan sa Ginoo adto gawas sa syudad. Ang syudad dinhi mo ang syudad sa Dios. And kato mga nagsimbag Diyos di kasod sa syudad adto sa gawas. In other words, di kasod ginarihan sa Ginoo. So, mani ipakita tao mani nga event ni Elijah nga gipapatay ang mga propeta ni Baal, gipakita tao preview. Kasabot mong preview? Gipakita tang preview sa Ginoo. Pinaagi siyang pulo nga musilog yun siya mga magsisimba sa Diyos. And kung karon wala pa'y kastigo ang Ginoo sa mga nagsimbag Diyos, muingon ko nga so maabot, sigurado ko nga matagamtaman yun sa mga nagsimbag Diyos, ang kapungot o kasuko sa Diyos kanila. Amen. Wala siguro kastigo karon. Nagtuo ko nga naa sila'y madawat na kastigo niya sa mga. Dili siguro ani kinabuya, labi siguro sa sunod ng kinabuhi. Kalaglagan sa walay katapusan. So, muli, makita nato ani nga story. Di-confront sila, Elijah, mga Israelita, dahil competition nga nitabo, both ni Baal, prophet ni Baal, o ni Elijah, and nangaliyo po si Elias, and gitubang siya sa Ginoo, and that's it. Ang mga prophet ni Baal, gihukman pagpatay. Gi-execute. So the question is, kung sa may makita na to bahin sa Ginoo nga niya nga story. Kung sa may gibuhat sa Ginoo nga niya story. Dili man si Elias or Elijah may actor ni or bida ni, ang bida ni Ginoo man. Sa may gibuhat, what is God doing in this story? So may gibuhat ito na niya. Number one, God is reaching out to His people. So again, ipakita ani nga story nga ang Ginoo gi-reach out niya ang iyang katawhan through Elijah. Amen? Amen. Ang iyang katawhan ng mga Israelita nga nagsimbag Diyos sa daghang henerasyon gikan sa time ni Jeroboam hangtod sa time ni King Ahab ang gibuhat sa Ginoo, iyang gi-reach out nga kining iyang katawhan ng mga Israelita mo balik niya. Grabe sa Ginoo sa. Gusto siya nga, iyang katawan, mubalik niya, minulso niya, musimba, magbalik niya. He is reaching out to His own people. And by the way, kini nga buhat sa Ginoo, padayon pa ninyang gibuhat karon. Padayon ba siyang nag-reach out sa tanang tao na yun? Through kinsa man? Through the Lord Jesus Christ. Inaagi sa iyang mga alagad. Amen? Amen. Padayon pa nga nag-reach out ang Ginoo sa mga tao na yun, di mo kalimutan, pinaagi siyang anak na namatay sa krus, pagbayad sa imong akong sa. Padayon siya nag-reach out sa mga nagsimbag Diyos sa atong panahon tayo. Amen? Amen. That's the first truth na itong makita bahin sa Diyos. Here's the second. God exposed the false gods. I-expose niya ang baka sa pagsimba kang Baal. Ang Diyos, He is the God of truth. Amen?
Kisa man ang God sa baka Satan. He is the father of lies. Siya ang amahan sa tanang makakon. Amen? Kung makakon ka, yung papayawa. Amen? And ang behind aning mga Diyos-Diyos, kay bawa mo unsa? Si Satan. And di-expose sa Ginoo ani nga time nga dili tinuod si Baal. Ipadayak niya man din nga siya lamang ang Ginoo na Ginoo. Amen. There's the third truth na makita bahin sa Diyos. God revealed Himself to His people. Iyang i-reveal yung pagalingon biya siya katawan. Nakabasa mo kanina, ingon si Elias na kung ang Diyos si Baal, siya may simba. Kung ang Diyos Yahweh, siya may simba. Later on, gipaila na Ginoo iyang pagalingon trus pagpadag kayo nga siya yun ang Ginoo. In other words, i-reveal niya yung pagalingon, hey, Israel! I am your God. Baal is false. Ako may inyong Ginoo. Ako may angay inyong simbahan. I am Yahweh. Amen? Iyang giribir, iyang magalingon, inaagis pagpadaw kayo. And I tell you, sa atong panahon, padayon gyapon ang Ginoo nga nag-reveal siyang pagalingon. Kay ba mo in what way? Siyang pulo. Siyang anak, Jesus Christ. And that's the thing. Pinaagi sa malaang Espiritu. Amen? Padayon siyang nag-reveal siya pagalingon. Padayon siyang nagmadayag siya, nagpaila siya pagalingon na tinungod ko nga Diyos, kamaanan ko nga Diyos. Dili ko Diyos na halaw nga Diyos, kundi Diyos ko nga buhi. Amen. Amen. Fourth, He is a God, or ang Diyos is a God. God is a prayer answering God. And ipakita rin ang story nga mutubag yun ang ginagawa. Siyang Diyos ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, siyang Diyos sa mga apostoles, siya ang Diyos na atong gisampit. Panahon sa mga pagampo. Siya ang Diyos ni Elias na nagpadaw kalayo, siya mo ang Diyos na sa muampo ta, mutubag sa pagampo. Sad to say, sa itong panahon, takulan kitang mampo. Amen? Hello? Amen. Atay hindi mo, atay na yung sa po, Lord. Amen. Sabi say, mga Kristoano na ron, lingon dito, boldly, ako lang yung mga. Walay kayos pagampo. Kunya na lang mo, kunya lang mampo kung nagkalisod na. Amen? Gusto ang Ginoo ta, musamti ta, mga liya ta, magpakita bang niya, tungkol siya, ang Diyos, tumbang. Amen. Kung tanda ko na, may panginanglan na ba? No? Naati panginanglan. And again, makahatag na yung Panginoon, Ginoo ra. Unang matagad lang, mampuwi ta. Kami sa mga asawa, gawin na, mingon din niya nga, magampo kita adlaw-adlaw kay magadiman biya nato Ginoo biya ni. Wa tay lang so kay trabaho, trabaho. Pareha ta duha. Ampo kas Ginoo. Ampo kas Ginoo. May katabang sa Ginoo. Pinimon ko for almost for I think like 7 years ang Panginoon wala mi promise Ginoo. Wala may promise dito, Ginoo siya ang tutubag sa pagkampo. Gani kasubraan pa. Amen? Karoon lang iba ko,
Mga imangayon ni na-offer na mo pabalik ko ni Singapore. Ako hindi pa na ito dili niya pag-encourage mo nga itong Singapore ha. Ako alas din, biluha ko, balik mo nga ito. Gingan mo ko nga, kaya mo it. Kung ilig kas bino, balik mo din. Anong natin ng conference, nakapag-diskuta ng conference ng mga Pinay, and sila mo sponsor ng tanan. Anak ko nga, oo, dali. Ako at this point, sige ko kong pray. Kung manto mi, nagbaduha ko. Eh, napawag ko sa chat ko. Again, ang Ginoo, mutubag sa pagkampo. And lastly, God executes the worshippers of false gods. Pamatayin Diyos Ginoo. Asigurin Diyos Ginoo. Pukman Diyos Ginoo kung nagsimbang Diyos. And actually, nalipay ko na walay niya na ito din nga i-absent kay Apilitos syudad. Actually, nalipay ko. Ginawa na. Kanina, panglakad mo rin halos rin nga isura na gusto, matutog syudad ng mga bata. And dagang ikaw na ito, kaya sa sabi. Kaya sa disgrasya. Yan ito, maglakaw, uliga. Ngayon diya kas pambalin, padugas pinti, layo kayo. Kapilan mo mga pilar na sa una, na ikaw ba, wala, pamaulan. Di pamaulan, wala ka barog, tungod kay pinting ko. Huwag kayo masakyan, kakas pinti, balik mo, ara ka makasakay, pabalik na. O diya sa SAP ba? Laka. And knowing dili ko tinawag na Ginoo. To close, I believe kita tanan na niya nga ni nakatungog na ta ani nga term na pareho ra man ta Ginoo. Katungog tanan. Sa rami atong madulungan kay ang Ginoo ang imong Ginoo akong Ginoo pareho ra man, di ba? Katungog tanan. Mayroon ko nga dili ka, mingon ko nga always mingon ko nga dili ka parehang Ginoo. Kaya inyong Ginoo dili sama sa akong Ginoo. Kaya nga akong Ginoo buhi gamanan ng Ginoo siya nga may magbubuhat sa tanan. Gani Ginoo siya nga may naghatag sa bugtong anak aron ta maluwas gikan sa atong pagkamakasasawag aron makabaton ta kinabuhi ulit ang atusan. Mao nay Ginoo nga aming simbahon. Ginoo nga nagpakabanak. Ginoo nga biyan sa tumunahon ng iyong mga buhat sa itong mga kinabuhi. So niya, kinsa mang ginuuhan yung isimba karon. Hello, kinsa mang ginuuhan yung isimba right now? Ang Ginoo ba nga si Yahweh? O ang Ginoo nga gisaulog sa atong panahon karon? Kung niya ka, napasin kasing-kasing ang Ginoo nga gisaulog karon mayingon ko nga wa pagud si Kristo diha nimo. Kay kung si Kristo anaan na nimo dili na gyud ka moduyog sa Ginoo nga gisaulog karon. Ay kung niya ka nya dili pa si Kristo ang imong Ginoo, Dios imong kinabuhi nag-agdam nimo nga duol ni Ginoong Hesus. Gigugma kay kaniya og gusto siya nga maluwas ka, dili siya gusto nga malaglag ka. Gusto siya nga muduol kaniya o malugyan kasi mo kinabuhi pinaagis pagto. And for us, naniya nga niya, naa kay pamilya nga nagsimba pa sa Dios nga gisaulog karon, iambo sila. O sultihin sila kung unsay tinuod uban sa tabang sa balang espiritu. Kay pinaagi ni ana imong gipakita nga nahangawa kanila kung magigugma nimo sila nga dili ka gusto, malaglag mo ka sila. So bottom line, walay laing Diyos. Hello! Walay laing Diyos. Ang Diyos, mao lamang si Yahweh. Ang Diyos, mao lamang si Ginoong Hesus. Amen. May imong Diyos, may
ikong manluluwas na may akong Diyos, Amen. may akong manluluwas sa matuod na Diyos makampo. Lord, dagang kay salamat nini nga storya ng ipadayan ka ng mawalay laing Diyos. Ikaw lang ang pipinookan. Ang Diyos na among gisimba, gidahay, gihimaya o Lord, na nagdapita, ginoo ka. Dalahigon ka, sulay natapusan mo ka. Kaya nagampo ko, may imong pulong, dilig yun mo na may kawang mo ka. Nagampo ko, may imong pulong mo Diyos. Tagan mo, katumanan sa mga kinabuhi. Kung imong pulong, imong paggamton, na mula mong pagtuo, among papakaila, among relasyon, among pagigugmal, yan, aning mo ginukuhan. Dalahin ko ng imong ngalan, O Lord, imo lamang tanang dungog, himaya ka Diyos, sa pangalan ng Imong Jesus. Amen. Marong ka, itong awit ko na itong last song ng song. Bulong, karong kapunon na nagpamatuod nga siya na Diyos ang He is the only and true God that we will be worshiping.